Ayan, good morning mga kasabong. Ayan, July 4 po ngayon, Thursday. Actually, kakauwi ko lang yan, di pa ako nakakapagbihis. Una, hingi muna akong pasensya do sa mga nag-PPM kahapon, which is Wednesday. Kasi mahina pong internet sa Manila Arena. Okay, hindi ako nakapagtrabaho. Okay, may mga order na ipa-follow up ko na yung deliver na lang. Tapos yung mga sisiw, hopefully matapos na namin hanggang second at third week ng July na ito. May deliver na po lahat ng order. Tapos kung may sobra po, i-announce na lang namin. I-announce ko na lang. Ayan mga kasabong, nag-video tayo ng konti ngayong umaga. Actually, it's just 4:30 in the morning. Thursday. So, almost 20 hours po tayong wala pang tulog. Gawa nung madaling araw din tayo umalis kahapon, Wednesday. Ngayon ay kakauwi ko lang. Share ko yung experience ko ngayon sa Manila Arena. Ayun nga po, sinubukan na po natin yung mga bloodlines. Dalawang linyada lang po dala ko ngayon, Joe Black at saka po Gray. Unfortunately, sobrang malas po ng Gray talaga. Unang napatapat pa naman yung Gray, sobrang malas po talaga. Alam nyo po doon sa kahapon sa Manila Arena, meron pong nanalong Gray na parang iisa-isa natatandaan ko. Sunog pa yung paa. Tapos ang ibang Gray po talagang hindi ho makapalo, hindi ho makasugat. Ganun ho kamala. So hindi ko naman po sinasabing dahil natalo yung Gray natin nadala ay sinasabi kong malas na. Pero kung nandun po kayo sa Manila Arena kahapon, lahat po ng mga mananabong pag umakyat po ang Gray, halos titirisin na ho sa lugro. Ngayon, yung mga Joe Black naman natin, anyway, yun nga po, pag-usapan natin yung Joe Black natin. First time nun ako, mga boss, talagang first time kong nanalo na pinagpapawisan. Grabe pong bakbakan. Ay, syempre, Manila rin na yun. Ano pa bang i-expect natin? So, nandyan yung mga big boss, yung mga powerhouse, yung mga balyena, yung mga pader. Grabe. Ang first, yung makita niyo po yung labang ko dyan. First fight ko pa lang, kahit pa yung natalo. Intimano, 2 points na yung kalaban ko. Second fight, third fight, fourth fight. Halos tig to 2 points na sila. Hindi pa ako napapasalang ha. Hindi pa ako nakakapaglaban. Tig to 2 points na sila ba nung grabe, sabi ko. Sige, yung mga ang dami pong na-zero. May na-zero po talaga. 0. Meron pong umiscore ng isa, meron pong umiscore ng tabla lang. Grabe, talagang binugbog po yung iba na hindi na natin kakilala o hindi ko na po mabanggit. May mga vlogger din na nandyan, may nakilala akong nagbablog din siya, nag-YouTube din. Walang nagawa, sa totoo lang. Tapos itong mga bloodline natin ng Joe Black, talagang ako mismo, talagang masaya ako kasi nag-perform po sila. Hindi naman, wala akong mahina dyan eh. Wala akong mahina dyan. Sabi ko nga po, dala po ng bloodline, nagiging matibay sila sa panalo. Ayun, sabi ko nga, yung mga nakakuha po sa akin dyan, mga naunang nakakuha na, yung mga sisiw na nakakuha, kahit pa yung mga nakakuha nung nakarang taon tsaka ngayon, isa lang pong masasabi ko, alam nyo po, ako, talagang sabi ko nga, kung kukumpara sa mga malalaking farm, ay kung sila, siguro na ipagmamalaki nilang may mga pure silang manok. Ako po, wala ho tayong may pagmalaking pure na manok kasi ako, sinasabi ko na panwala ko, wala nang pure na manok ngayon. So sa madali salita, pwede nyo sabihin ako, yung kay Boss Mike ay cross-cross na yan o kaya may mga blend-blend na yan. So hindi ho ibig sabihin mahinang klaseng manok pagka ganun. Sa tagal ko po nagbe-breed,
Sabi ko nga po, yung mga bloodline ko dito, karamihan ay binuo ko, dinevelop ko. Kaya po mahirap kong sabihin na may pure pa tayong manok. So, actually doon sa ibang vlog ko, meron pang nag-comment na mga nabili din ng mga breeding materials na sila na daw ang Red Game Farm, sila na daw ang AEJ, sila na daw ang Escolin. Kasi bumili sila ng tryo tapos hindi na daw binago kung anong binili nila, binread na lang nila. So sila na din daw. So may nag-comment din naman, di hindi ka breeder, sabi nung isang nag-comment, di propagator ka. So, malaki po talagang malaki po ang pagkakaiba ng ibig sabihin ng nagiging breeder ka. So, sa pagiging breeder talaga, kailangan talaga mag-produce ka ng linyada mo, sariling linyada mo, na pwede mong may pagmalaki. Of course, siyempre, hindi mo may pagmamalaki yan kung hindi po yan mananalo. At hindi po yan magpapanalo sa ibang kliyente. Sa madali salita, pag yan po yung nagpanalo sa inyo, sa ibang mga naging kliyente nyo, yun yung time, yun yung point na talagang pwede kang tawagin breeder din dahil nakaka-produce ka ng mga winning line na tinimpla mo. Ayan, para sa akin ganun ha. Okay mga kasabong, ayan ito, sabi ko nga, ako itong mga bloodlines ko na ito, hindi man natin masabing pure sila dahil mga sarili kong timpla yan. Aba naman, sa pagdating naman po sa performance, talagang may pagmamalaki nyo. Kaya sabi ko, yung mga suki ko na lang, tutukuyin ko na lang dito ha, para wala tayong matamaan, matisod na ibang breeder. Tutukuyin ko na lang yung mga sarili kong kliyente na nakuha sa akin na pagdating po kahit po ngayon hanggang sa mga susunod pang mga taon, masisiguro ko po sa inyong dahil ang mga bloodline na yan ay every year sinusubukan ko, talaga pong may pagmamalaki nyo yan. At pagdating po ng time, sana makapagbigay din po sa inyo ng maraming panalo yan. Dahil yan naman ang goal ko sa pagbibreed ng mga manok, pagde-develop para po makapagbigay ng makapag-produce ng maraming champion at maraming successful na magiging breeder pa in the future. So, yun lang po. Sana nag-enjoy kayo at sana napanood nyo po yung grabe, yung isang labang ko kay Boss AA. Ang akala ko, panalong malinis na, nakakiskis yung manok niya. Sisintensyahan pa yung akin. Grabe, sabi ko, first time kong manalong pinagpapawisan. Usually, pag nanalalo ka, hindi ka pinagpapawisan. Pag talo ka, talagang pagpapawisan ka. This time, grabe. Panalong pinagpapawisan. Ngayon lang, for the first time. Maraming salamat po.